labing-anim na presidente ng Pilipinas at mga nagawa nila sa ating bansa. Bago natin umpisahan, ano nga ba ang tungkulin ng isang presidente ng Pilipinas? Ang Pangulo ng Pilipinas ang pinakamataas na pinuno ng Republika ng Pilipinas. Pinamumunuan ng Pangulo ang tagapagpaganap na sangay ng pamahalaan na kinabibilangan ng gabinete at siya rin ang punong komandante ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Sang-ayon sa kasalukuyang saligang batas ng 1987, ang Pangulo ay narapat na may gulang na 40 pataas, mamamayang Pilipino mula kapanganakan at nakatira sa Pilipinas 10 taon bago ng halalan. Tuwirang ihahalal ng mga Pilipino kung siya ang may pinakamalaking bilang ng boto. Magsisilbi ang Pangulo ng isang termino sa loob ng 6 na taon at hindi na makakatakbo muli para sa re-election, maliban kung siya ay naging Pangulo sa pamamagitan ng konstitusyon, succession at nagsilbi na hindi higit sa 4 na taon bilang Pangulo. Hello guys, it's Joel TV. Sa video ito ay pag-uusapan natin ang 16 na Pangulo ng ating bansa, mula kay General Emilio Aguinaldo hanggang sa kasalukuyang Pangulo natin ngayon na si Rodrigo Duterte. Sabay-sabay natin aalamin ang naging kontribusyon at tagumpay ng bawat Pangulo habang sila ay nakaluklok sa pwesto. Pero bago tayo mag-umpisa, ay sigurado mong nakasubscribe ka na at na-hit mo na yung notification bell para lagi kang updated sa mga video content na gaya nito. Salamat sa iyo. Kaya umpisahan natin. Number 1, Emilio Aguinaldo. Nanungkulan ng Pangulong Emilio Aguinaldo noong taong 1899 hanggang 1901. Si Emilio Aguinaldo ay ang una at tanging Pangulo ng unang Republika ng Malolos. Siya ang lumagda ng kasunduan sa Biak na Bato na nagpapahinto ng labanan sa pagitan ng mga revolusyonaryo ng Espanya at Pilipinas. Kilala siya bilang Pangulo ng Pamahalang Revolusyonaryo. Pinangunahan niya ang Pilipinas sa digmaang Pilipino-Espanyol at sa digmaang Pilipino-Amerikano. Siya rin ang pinakabatang Pangulo sa edad na 28. May pinakamahabang buhay na presidente. Nasawi siya sa edad na 94 years old. Siya ay makikita sa pera ng Pilipinas sa 5 pisong papel at barya. Number 2, Manuel L. Quezon. Naglingkod siya noong taong 1935 hanggang 1944. Siya ang tinaguri ang ama ng Republika ng Pilipinas. Siya ang naging unang Pangulo ng Commonwealth sa ilalim ng pamahalang Amerikano noong simula ng ika-20 siglo. Kilala siya bilang ama ng wikang Pilipino. Inaprobahan ang Tagalog bilang pambansang wika ng Pilipinas. Unang Pangulo ng Senado na naging Pangulo ng Pilipinas. Unang Pangulo na inihalal sa pamamagitan ng isang pambansang halalan. Lumikha siya ng pambansang konseho ng edukasyon. Pinasimulan niya ang pagboto ng kababaihan sa Pilipinas noong panahon ng Commonwealth. Nakikita siya sa pera ng Pilipinas na 20 pesos. Number 3, Jose P. Laurel. Naglingkod siya bilang Pangulo noong 1943 hanggang 1945. Naging controversial ang pagkapangalo ni Jose P. Laurel. Siya ay opisyal na tagapag-alaga ng pamahalaan sa panahon ng pananakop ng Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Binansagan siyang traidor ng ilang kritiko at kinasuhan ng pagtataksil na kalaunan ay pinaliban dahil sa proklamasyon ng amnestiya noong 1948. Mula noong unang bahagi ng 1960, tinanggap si Laurel bilang isang lehitimong Pangulo ng Pilipinas. Kasama siya sa nagtatag ng Kalibapi o Kapisanan sa Paglilingkod sa Bagong Pilipinas, o sa Ingles ay Association for Service to the New Philippines, isang pansamantalang gobyerno sa panahon ng pananakop ng Hapon. Idiniklara niya ang batas militar at giyera sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos noong 1944. Itinatag niya kasama ng kanyang pamilya ang Lyceum of the Philippines. Number 4, Sergio Osmeña. Taong 1944 hanggang 1946.
Si Sergio Osmeña ang ikalawang pangulo ng Commonwealth. Sa panahon ng kanyang pagkapangulo, inayos niya ang Philippine National Bank at sumali ang Pilipinas sa International Monetary Fund noong October 20, 1944 upang simulan ang pagpapanumbalik ng kalayaan ng Pilipinas. Ang Belgrade Act ay naaprobahan ng Kongreso ng Estados Unidos sa panahon ng kanyang pagkapangulo. Makikita sa pera ng Pilipinas na 50 pesos. Number 5. Manuel Rojas. Noong taong 1946 hanggang 1948. Si Manuel Rojas ay ang ikalimang pangulo ng Pilipinas, ang pangatlo at huling pangulo sa ilalim ng Commonwealth, at ang unang pangulo ng ikatlong Republika ng Pilipinas. Humawak siya ng katungkulan sa loob lamang ng 1 taon, 10 buwan at 18 araw. Pinasinayaan bilang unang pangulo ng bagong republika pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa panahon ng kanyang pagkapangulo, inayos niya ang mga pinsala dulot ng giyera at sinimulan ang buhay ng walang paluntunan ng dayuhan. Sa ilalim ng kanyang termino, ang Philippine Rehabilitation Act at ang Philippine Trade Act ay isinibatas ng Kongreso. Makikita siya sa pera ng Pilipinas na 100 piso. Number 6. Elpidio Quirino. Naglingkod si Elpidio Quirino noong taong 1948 hanggang 1953. Si Elpidio Quirino ay nagsilbing vice-presidente sa ilalim ni Manuel Rojas. Nang namatay si Rojas noong 1948, naging pangulo si Quirino. Aktibo ang kilusang gerilya na Hukbalahap o ang tinatawag na Hukbong Bayan laban sa Hapon sa panahon ng kanyang pagkapangulo. Sa kanyang termino, nilikha ang Social Security Commission at ang Integrity Board upang subaybayan ang graft and corruption. Ang lungsod ng Quezon ay naging kabisera ng Pilipinas noong 1948. Number 7. Ramon Magsaysay. Noong taong 1953 hanggang 1957, si Ramon Magsaysay ang ikapitong pangulo ng Pilipinas, nakilala bilang presidente ng masang Pilipino. Bilang pangulo, binuksan niya ang pintuan sa mga mamamayan kung saan sila ay binigyan ng pagkakataong lumipat sa kanya ng direkta at bigyan sila ng higit na kalayaan upang ipahayag ang kanilang pagdurusa. Magpahanggang ngayon, ang kanyang pamumuno at kabutihan ay ang mga katangiang hinahanap ng mga Pilipino para sa isang leader. Number 8. Carlos P. Garcia. Noong 1957 hanggang 1961, isang abogado, makata at guro si Carlos P. Garcia ay nagsilbi din bilang isang pinuno ng gerilya sa panahon ng digmaang Pasipiko. Pinanganak sa Bohol, si Garcia ay nagsilbi bilang vice-presidente sa ilalim ni Ramon Magsaysay at bilang kalihim ng ugnayang panlabas sa loob ng 4 na taon. Naging pangulo siya nang mamatay si Magsaysay noong 1957. Nakilala siya sa Filipino First Policy na mas pinapaboran ang mga negosyong Pilipino kaysa sa mga dayuhang namumuhunan. Itinatag niya ang austerity program na nakatuon sa kalakal at komersyo ng mga Pilipino. Kilala siya bilang Prince of Visayan Poets at Bard from Bohol na inilibing ang labi sa libingan ng mga bayani. Number 9. Diosdado Macapagal. 1961 hanggang 1965. Ipinanganak sa Lubao, Pampanga si Diosdado Macapagal ay isang abogado at profesor. Itinatag sa kanyang pamumuno ang unang land reform law na pinapayagan ang pagbili ng pribadong lupain upang maipamahagi sa mga walang lupa. Inilagay ang Philippine Peso sa currency exchange market. Idineklara ang Hunyo 12, 1898 na araw ng kalayaan ng Pilipinas. Nilagdaan niya ang batas sa minimum wage. Nilikha niya ang Philippine Veterans Bank. Number 10. Ferdinand Marcos. Noong taong 1965 hanggang 1986, ipinanganak siya sa Sarat, Ilocos Norte. Si Ferdinand Edralin Marcos ay isang abogado at pangulo ng Senado sa loob ng 3 taon. Nagpasya siya na ilagay ang bansa sa ilalim ng batas militar at ang kanyang diktadura ay kilala
nakatawalian. Si Marcos ay tinanggal mula sa tungkulan matapos ang People Power Revolution noong 1986. Siya ang unang pangulo na nanalo ng pangalawang termino. Idiniklara ang batas militar noong Setyembre 22, 1972. Nagdagan ang laki ng militar at sandatahang lakas ng Pilipinas. Noong 1980, ang GNP o Gross National Product ng Pilipinas ay 4 na beses na mas malaki kaysa sa noong taong 1972. Pagsapit ng 1986, ang Pilipinas ang isa sa may pinakamalaking utang na bansa sa buong Asya. Nakapagpatayo ng mas maraming paaralan, kalsada, tulay, ospital at iba pang infrastruktura kaysa sa pinagsamang naipatayo ng mga dating pangulo. Number 11, Corazon Aquino. Noong taong 1986 hanggang 1992, siya ang kauna-unahang babaeng pangulo ng Pilipinas at ang unang babaeng naging pangulo ng isang bansang Asyano. Si Corazon Aquino ay pinanganak sa Panique, Tarlac. Siya ay kilala sa People Power Revolution na nagpabagsak sa diktadura ni Ferdinand Marcos. Ang kanyang asawa na si Benigno Aquino Jr. na isang senador at ang pinakamalakas nitong kritiko. Pinastang siya habang nasa kapangyarihan si Marcos. Siya ang unang babaeng naging pangulo ng Pilipinas o anumang bansa sa Asya. Nagbalik ng demokrasya sa bansa. Winakasan niya ang 1973 Marcos Constitution at nagpasimula ng bagong konstitusyon ng Pilipinas. Inayos muli ang istruktura na sangay ng ehekutibo na pamahalaan. Nilagdaan ang Family Code ng 1987, isang pangunahing reforma sa batas sibil at 1191 Local Government Code na muling inayos ang istruktura ng executive branch ng gobyerno. Pinasimulan ang mga gawaing kawanggawa at panlipunan na tumutulong sa mga duka at nangangailangan. Pinangalan ng Woman of the Year noong 1986 ng Time Magazine. Nakatanggap ng mga parangal kabilang ang 100 Women Who Shaped World History at 65 Great Asian Heroes. Makikita sa pera ng Pilipinas na 500 pesos. Number 12, Fidel B. Ramos. Noong 1992 hanggang 1998, si Fidel B. Ramos ay ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines bago siya naging Pangulo. Siya rin ay isang civil engineer. Bilang Pangulo, naibalik niya ang paglago ng ekonomiya at katatagan sa bansa. Kahit noong panahon ng Asian Financial Crisis noong 1997, siya ang una at hanggang ngayon ang nag-iisang non-Catholic na Pangulo ng Pilipinas. Mga nagawa. Pinangasiwaan ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Namuno sa pagdiriwang ng Philippine Independence Centennial noong 1998. Nakatanggap ng British knighthood mula sa United Kingdom with Queen Elizabeth II, Knight Grand Cross of the Order of St. Michael at St. George. Nag-host ng pang-apat na Asia-Pacific Economic Cooperation Leaders Summit sa Pilipinas noong 1996. Ang Philippine Stock Exchange ay naging isa sa mga paborito sa mundo sa panahon ng kanyang pagkapangulo. Ang parusang kamatayan ay naibalik habang siya ay nakapwesto. Nilagdaan ang kasunduan sa kapayapaan sa Rebuilding Moro National Liberation Front. Number 13, Joseph Ejercito Estrada. Taong 1998 hanggang 2001, kilala bilang ERAP. Si Joseph Estrada ay isang sikat na artista sa pelikula bago naging Pangulo ng Pilipinas. Kontrobersyal ang kanyang pagkapangulo. Sa kanyang panahon, mabagal ang paglago ng ekonomiya at humarap siya sa mga paglilitis para sa impeachment. Pinatatsik siya mula sa pagkapangulo noong 2001. Nang maglaon ay natulan siya ng pagnanakaw mula sa gobyerno. Ngunit pagkalaon ay pinatawad. Hindi siya matagumpay na tumakbo sa pagkapangulo noong 2010. Sa panahon ng kanyang pagkapangulo, nakuha ng gobyerno ang headquarters at ang mga kampo ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Sumali siya sa iba pang mga pinuno at politiko upang subukang baguhin ang 1987 Philippine Constitution
kabilang sa Magnificent 12 na bumoto upang wakasan ang kasunduan na nagpapahintulot sa pagkontrol ng Estados Unidos sa Clark Air Base at Subic Naval Base. Number 14, Gloria Macapagal Arroyo. Taong 2001 hanggang 2010. Si Gloria Macapagal Arroyo ay ang ika-14 na Pangulo ng Pilipinas at ang pangalawang babaeng Pangulo. Ang Oakwood Mutiny ay naganap sa kanyang termino. Pinangasiwaan ni Arroyo ang pagpapabuti sa kalsada at infrastruktura at mas mataas na paglago ng ekonomiya kaysa sa mga nagarang Pangulo. Ngunit meron ding kontrobersya. Ang tinaguriang kontrobersya na Hello Garci ay may kinalaman sa mga recordings na nagtuturo kay Arroyo sa mga pandaraya sa alalang naglagay sa kanya sa pwesto. Noong 2005, naharap si Arroyo sa impeachment proceedings. May kaugnayan sa mga recording, ngunit nabigo ang impeachment. Matapos siyang umalis sa pwesto, ay naharap si Arroyo sa karagdagang kaso ng pandaraya sa halalan at maling paggamit ng mga pondo ng gobyerno. Mga nagawa: pangalawang babaeng Pangulo ng bansa, unang babaeng naging Vice Pangulo ng Pilipinas, unang Pangulo na nanumpa sa labas ng Luzon. Siya ang nangangasiwa ng mas mataas na pagbabago ng ekonomiya kaysa sa nakarang 3 Pangulo bago siya. Ang Philippine Peso ay naging best performing currency sa Asia noong 2007. May pinatupad ang Expanded Value Added Tax Law o ang tinatawag na EVAT sa ilalim ng kanyang termino. Kasunod ko yung makikita siya sa 200 peso bill. Number 15, Benigno Aquino III. Simula noong taong 2010 hanggang 2016, si Benigno Aquino III ay sumali sa House of Representatives at Senado bago naging Pangulo. Siya ang unang Pangulo na walang asawa at walang anak. Mga nagawa: nilikha niya ang patayakan na walang wangwang o street siren. Hinirang si Jesse Robredo upang maglingkod bilang kalihim ng panloob at pamahalang lokal noong 2010, kung saan nagsilbi si Robredo hanggang sa kanyang kamatayan noong 2012. Pinasimulan ang K-12 na edukasyon sa Pilipinas. Pinalitan ang pangalan ng Office of the President, Secretary at ginawang Presidential Communications Operations Office. At humirang ng mga bagong opisyal. Sinuspende ang mga allowance at bonus ng mga miyembro ng government, owned and controlled corporation at mga miyembro ng lupon ng government financial institution. Pinangasiwaan ang 7.1% na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas noong 2012. At number 16, Rodrigo Duterte. Noong taong 2016 to present, naging Pangulo ng Pilipinas sa edad na 71, kaya siya ang pinakamatandang taong humawak sa katungkulan. Ilan sa kanyang mga nagawa ay pagbaba ng bilang ng mahihirap mula 23.5% hanggang 16.7% dahil sa 3 pangunahing reforma sa buwis. Ang rice tarification law sa pag-aangkat dahilan upang mapagbaba ang presyo ng bigas. Ang train o tax reform for acceleration and inclusion law ng Enero 2018 na nagbibigay exemptions mula sa income taxes para sa mga kumikita na hindi higit sa 250,000 kada taon. At ang Universal Healthcare Act, isang sosyalistang batas na kinopya ng mga bansa tulad ng Thailand, ngunit nasisira ng malawakang katiwalaan sa Health Insurance Agency ng Pilipinas, ang PhilHealth. Pinasimulan niya ang kampanya laban sa illegal na droga. Nagbigay ng parusa at banta sa mga abusadong korporasyon ng tubig, telecommunications at media. Pinagsikapan niyang tanggalin ang mga pamatagalang kontrata ng 2 pangunahing water concessionaires sa Metro Manila at kalapit na mga probinsya, ang Maynilad Water at ang Manila Water Co. Maliban kung tatanggap sila ng bagong kontrata na may mas mahusay na termino para sa gobyerno ng Pilipinas. Sa ilalim ni Duterte, nakamit ng Pilipinas ang pinakamataas na credit rating, BBB+ noong April 2020.
sa kabila ng COVID-19. Noong Hulyo 2020, na-upgrade pa ng Japan Credit Rating Agency ang rating sa Pilipinas sa A. Sinimulan ng Build Infrastructure Plan na ang kabulang bahagi ng patakaran ay ang pagbuo ng mga infrastruktura at industriya. Kasama rin sa programa ang pagpapatuloy ng ilang mga proyekto na sinimulan ng daraang administrasyon ni Pangulong Benigno Aquino Duterte. So guys, it's Joe TV. Sino sa mga naging presidente ng Pilipinas ang iniidolo mo? Comment down below mo na lang kung anong masasabi mo para malaman din namin. By the way, thank you nga pala sa mga nakaalala at bumati nung birthday ko. At shoutout nga pala kay Boss Nogi na nagsuggest ng topic na to. So guys, it's Joe TV. Thank you. Kita-kits na lang hanggang sa susunod pang mga videos.